Alright, what is up, Arm Nation? Kamusta kayo? So, sobrang biglaan ng Singapore. Hindi ako nakapag-vlog masyado. Pero, since nagre-request kayo ng story time, at kahit hindi naman kayo mag-request, tingin ko gagawa ko ng story time. So, ano nga ba talaga nangyari? Marami nagtatanong, bakit biglaan? Bakit hindi namin pinost sa kadahilan ng pati kami na bigla? Alright, so ikukwento ko nga. So, sino dito nanonood ng daily vlogs? Taas ka ba? Ikaw. Oh, marami din. Ay, ikaw nanonood ka din. Alright. Sa mga nakaparood ng daily vlogs, alam nyo na nakaprep tayo for the August 29th event, which is sa Laguna. And tomorrow siya gaganapin actually. So, ginagawa ko tong video ngayon. It's 28, so bukas yung tournament. So, sana makuha natin yung hammer bukas. Okay, so, wag muna yun. Dito muna tayo sa story time ng Singapore. Alright, so, yun nga, nakaprep tayo for the hammer. And yung series natin ng daily vlog is the Mission Hammer. Alright, so, tuloy-tuloy na sparring, tuloy-tuloy na training, non-stop. So, sobrang basag ng mga braso namin. Sparring pa rin kami. After sparring, training pa rin kami. So, continuous grind papunta sa preparation sa event. And our last sparring is August 23. Then, fast forward, August 23, our final team training. Nag-decide kami na mag-final sparring kasama yung team nila Cobra. So, shoutout sa mga nakasama ko sa team. Dahil nga final sparring, binuhusan namin lahat ng energy namin para sa sparring na yun. So, iniisip namin na yung tuloy-tuloy na training namin, okay lang na mabasag kami, mag-sore kami ng malala. Dahil after naman nun is rest week na. Dahil nga, ganoon talaga yung way namin para mag-condition. So, bago mag-rest week, hard training muna. So, napakahirap nung training namin na yun dahil nga, bago kami mag-team training din, is yung mga past few weeks, almost 3 weeks ata, non-stop kami nag-training, nag-sparring. So, sobrang bugbog talaga kami. Pero, pinush namin yung final training para, dahil nga alam namin, parating na yung rest week. So, yun. Inabot kami ng 7 hours straight sa pagsasparring dahil late yung team nila Cobra. Kasi itong preparation namin is nagtutulungan yung dalawang team. Team nila Cobra, kasama si Marking, si Boss Jam. Tapos sa team ko kasama ko sila Mark Renzi, sila Raph, at marami pang iba. So, pagdating namin sa venue kung saan kami magsasparring, nagsimula na kami nila Mark Renzi, nila Jedison mag-sparring. So, 4 hours late ata sila Limwell nun. So, after 4 hours ng sparring namin, dumating sila, sparring again. Okay, so talagang bugbog na talaga kami. Panay, mahihina. Bugbog na kami. Pag nanalo pa kami, ewan ko na lang. Hindi, sinadya na. Tangin ng 4 o'clock yan. Nag-chat ka pre, kakagising ko lang, alas 3, alas 2. So then, isa pa tong late. Late. Isa ka pang late. So yun guys, pag natalo kami, alam nyo na. Dinaya. Pero yun nga, ang mindset namin is okay lang dahil kahit bugbog kami ngayon, parating na yung rest week. So, makakapag-recover na kami para sa upcoming tournament na pinaghahandaan namin. So, ito na nga. Inabot na kami ng 12 AM kakasparring. Actually, hindi pa nga ata dapat kami matatapos. Since wala namang mga pasok bukas, magtutuloy-tuloy pa sana yung sparring namin nang biglang, boom! Tumawag si Brother Sol. Shoutout nga pala si Brother Sol at si Ma'am Din. Napakalaking bagay nila sa community namin ngayon. Sila yung sponsors namin. So, yun na nga. Tumawag si Brother Sol kay Mark Renzi na sinabi na pupunta ka ng Singapore. Boom! Ganun kabilis. And kami lahat, what? Kakatapos lang ng 7 hours straight na sparring namin. And yung sparring namin is hindi basta-basta sparring. Umabot kami sa point na kaming dalawa ni Mark Renzi naglalaban ng wala ng lakas. Kumbaga parang sobrang bugbog namin. Hindi na halos kami gumagalaw, nag-iintay na lang kami sumuko. Ganon katindi na training na naabot namin yung pinaka-fatigue na pwede namin ma-achieve. Dahil nga, mindset namin is parating na yung rest week. Oy! Nice one. Maganda na rin, Steve. Sige, pero ano? Sige, may power pa eh. Power pa. So, lahat kami na-shock and syempre kami, pinupush namin si Mark Renzi knowing na yung condition niya. So, si Mark Renzi nakatingin din sa amin na parang, go ko ba to? And kami, go mo yan, pinupush namin siya, go mo yan, opportunity yan. So, parang siya, nag-doubt din siya kung kaya niya. Pero, wala, kinukulit namin siya na parang, kami kasi, pinupush talaga namin siya. Bakit? Sabi namin, kung hindi ka man manalo bro, it's okay. Ang kailangan mo lang doon is yung experience. Kumbaga magiging mata ka lang namin doon kung paano tatakbo yung tournament doon, ano yung difference sa ginagawa nila doon sa ginagawa natin dito. Kumbaga parang ganun lang yung sinasabi ko kay Mark Renzi na parang i-go mo yan para meron tayong idea. At siya lang mag-isa, wala siya ibang kasama.
So parang natatakot siya, nakakatakot talaga yun. Kahit ako iniisip ko na rin, sabi ko, nag-uusap kami nila Limuel, taktikon tayo yun bro, napakahirap nun, bukod sa wala tayong lakas, ang hirap mag-isa sa ibang bansa. So parang yun ay nasa isip namin. So yun, parang pinupush namin sa Mark Renzi talaga na pumunta para lang alam namin kung paano yun. So doon na natapos yung final sparring namin para makapag-rest kahit paano si Mark Renzi dahil syempre sobrang kapos na sa time dahil bukas flight na. Actually nung time na yun binubook na ata sa Mark Renzi ng flight. Habang hinahatid namin sa Mark Renzi, minamotivate ko siya na kaya mo yan bro, push mo yan, go mo yan, ganyan. Tapos parang sobrang kabado niya na hindi niya daw kaya. Dumating din sa point na sabi ko, try ko na sumama using my own money. That's when I DM'd Sol. So, ito i-clear ko lang nag-PM ako kay Sol, hindi para magpabili ng ticket, alright? Kasi maraming akala ganun Nag-PM ako sa kanya kung how much yung plane ticket, alright? So, nung sinabi ko yon, nakita ko na that time 14,000 pa lang. Kasi mamaya magmamahal pa yun So, sabi ko kay Renzi, bro, masyadong mahal yung ticket para sa... Kasi ang inisip ko, i-vlog ko siya, tapos parang magiging corner man niya ako doon. Tapos since i-vlog ko, baka may revenue. Pero naisip ko na hindi ganun kalaki yung kikitain ko sa video na yun kahit mag-million views. So, walang ROI. So, nakauwi na kami, nahatid ko na sa Mark Renzi. Nahatid na namin sa Mark Renzi. Kasama namin si Rafe. Buo na yung loob niya. Actually, hindi pa pala buo. Nag-confirm na lang siya sa amin na go na yan. So, sabi ko, wag ka magka-cancel Sabi niya, umuo na siya. So, safe na. Nakauwi na kami. Nung nakauwi na kami, nag-PPM pa rin siya sa akin. Sabi niya, bro, dito ko nakita na sobrang kinakabahan si Mark Renzi kasi parang meron siyang pera na nakuha. Tapos gusto niyang ipangdagdag ko sa flight money na kumbaga makasama ako ganun. So to cut the story short. So sabi ko, bro, kahit na ibang Singapore, mahal sa Singapore, gagastos pa ako ng hotel, food, and etc. So natapos yung usapan namin na siya lang. And then boom, may magic ulit. Tumawag sa akin si Sol. Shoutout ulit kay Brother Sol. Nagulat ako. Nag-ask siya ng passport details. So, medyo random ko na. Syempre, hindi naman ako eng na parang hindi ko maramdaman yun. So, parang, sabi ko may chance Then, piniem ko agad si Renzi, bro, huwag ka muna matutulog. So, habang nag-uusap kami ni Sol, ang bilis umakyat ng ticket price. So, from 14 na nabanggit niya sa akin, parang 30 minutes lang ata, nag-30k na. So, sabi ko, bro, it's not worth it kasi I'm not prepared. Yung condition ko, random ko na hindi okay ilaban sa ganong kabilis na tournament. Especially, international yon. At yung mga kalaban namin doon is well prepared dahil tournament yon. Na-announce sa kanila yon ng weeks or months, hindi ko alam. Pero unlike sa amin na sobrang sakit pa ng mga katawan namin. Pero sobrang bait talaga ni Sol. Ginawa niya pa rin. Ang pumapasok na lang sa isip ko noon, kasi hindi ako tumanggi dahil nga kung pinupush ko si Renzi, nung binigay sa akin yung chance, ginrab ko na siya. Sabi ko, kaya ba? Pero pumasok talaga sa isip ko nun is, God won't allow this to happen if it wasn't part of His plan. So sabi ko, go, gagawin na lang namin kung ano yung magagawa namin. Hindi kami magpapatalo. Pwedeng matalo kami dahil hindi kami prepared, pero hindi kami magpapatalo. Magkaiba yon. So, minessage ko si Renzi, sobrang tuwang-tuwa ni Renzi. Bakit? Kasi sobrang stressed pala siya. Tumatawag siya sa nanay niya. Kumbaga parang hindi niya alam kung paano niya gagawin dahil bukod sa first time niya mag-iibang bansa, medyo hirap din kasi siya sa English. Marami siyang bagay na kinakabahan. So, hindi siya actually kinakabahan sa tournament kung paano siya makakapunta doon at paano siya magsasurvive. So, yun. Nasagot na yung mga problema niya. At ako naman na problema ngayon dahil kasama ako sa problema na biglaan. So, dalawa na kami ni Renzi pupunta na Singapore. Salamat ulit ng mabilis kay Brother Sol at kay Ma'am Dean sa sponsorship. At syempre kay Lord for the opportunity. So, since dalawa na kami, game plan agad. Renzi, kailangan natin makatulog ng mahaba or enough para meron kaming recovery kahit paano. But it turns out na both of us didn't have enough sleep. Kasi dahil sa nerves and excitement. So, pagkagising, sabi ko, kumain, mag-carb load, hydrate, mag-ice rehab, yon, magpapalit ng pera. Basta marami. Kumbaga nag-game plan na kami para bukas. Alam namin yung mga gagawin namin. At pinaka-importante talaga yung ice rehab dahil yun lang yung pinakamalaking bagay na magagawa namin para makapag-recover kahit papaano. Dahil after namin matawagan, flight na bukas at sa isang araw, tournament day na. So, meron lang kaming one day para makapag-recover. So, ima-maximize na namin yon kung ano pwede namin magawa para makapag-recover kahit papaano. Boom! Kinabukasan na. Alright, sorry, nalobat.
Nagpalit ako ng battery. Okay, so saan na nga ba ako? Flight day. Okay, airport. Tapos airport na kami. Doon kami nag-meet ni Renzi sa airport. Medyo nangangapa kami. Tagal ko na kasi hindi nakapunta ng ibang bansa. Yung last flight namin sa Cebu, local lang naman yun. So, immigration. Nagkaroon kami ng dalawang problema sa immigration. Una, ang haba ng pila. So, since mahaba yung pila, nag-iisip kami kung abot ba kami sa flight. Pangalawa, ang haba na nga ng pila, na-hold pa si Renzi. So, hindi ko alam na kadahilanan. Bakit? Tabi kami ni Renzi ini-interview sa immigration. Pero kami yung sinasabi, pero sila nang tinatanong. Isa lang yung sinabi ko, na sinabi niya rin. Sabi nga, anong gagawin mo doon? Sabi ko, mag-compete. Piyatawid ako. Tinanong si Renzi, anong gagawin mo doon? Tinignan ako na Renzi. Tapos sabi ko, compete. Sabi niya, compete. Wait sir. Tapos ako pinapasok na, sabi niya, hindi daw ako pwede maghintay. After immigration, may pila pa eh. Talagang na-delay si Renzi doon. Sabi ko, shucks, ang haba ng pila. Malapit na yung departure. Na-hold pa siya. Guys, na-hold si Renzi sa immigration. Haba pa naman ng pila. So, meron na lang kami limited time sana. Let's see. Meron dong babae na parang nag-guide. Sabi ko, abot ba kami? Sabi niya, opo, aabot yan. Tapos, ito na nakakatawa. Di confident na kami na aabot. Full name namin, tinawag. Full name namin, kinall out na dahil aalis na daw. Takbo kami. Pero ito yung nakakatawa. Habang tumatakbo kami, sabi ko kay Renzi, bro, na-shoutout tayo sa buong airport, exposure yun. Tawa kami, kasi parang sa kalagitnaan ng stress namin naisip pa namin na shoutout yun, so yun. Yes, kaya kami hingal ngayon. Tumakbo kami kasi kinall out na yung pangalan namin. Hold out na para sa flight kasi boarding na talaga. Arrival na. Hindi na kami nakakain. Dami nangyari sa amin, wala kaming mga travel So ito, hindi ako nakapag-set up ng vlogging cam. iPhone muna. Pero mamaya, pagdating namin doon, kita it's. So yun, nakasakay na kami sa aeroplano. Ang problema namin is, dahil nga ang dami namin inasikaso, muntik kaming maiwan ng aeroplano, we didn't have a chance to eat na. Naging problema namin doon is yung gutom. Kasi 4 hours pa yung flight. 4 hours pa yung travel time. So, parang namin titiisin yun. Good thing na nakapagpapalit na si Renzi ng dollars, pwede na kami bumili sa aeroplano. So, kumain kami ng pinakamahal na noodles. Yo, this is the most expensive noodles we had. How much? 490. Ito sa play guys. Gutom na talaga. And then yun, move forward tayo. Touchdown. Nakarating na kami ng Singapore. Sobrang sarap sa feeling. Na alam mo mag-compete ka sa ibang bansa. Hindi ko alam paano siya i-explain pero grabe. Nakakatawa lang din dito kasi is tanda ako, show of strength. Pagtapos namin mag-champion ni Renzi doon, sobrang papayat pa namin nun eh. Nagkaroon kami ng pag-uusap ni Renzi na, bro, balang araw magko-compete tayo ng ibang bansa. Parang hindi namin makakalimutan yun, yung pag-uusap namin na yun. At parang nung mga times na yun, nagkatinginan na lang kami ni Renzi na parang, bro, ito na yun. Yun nga lang, nakakahinayang kasi we're not 100% and we're not prepared sa first competition namin outside the country. Pero ganun pa man, still an opportunity. So, yun, may susundo sa amin. Shoutout ko lang si Matthew Wong. Sobrang bait niya. By the way, thanks for treating us, bro. So, yun, nakakain kami. So, sa hotel, nag-ayos kami ng mga gamit, ganyan. We're here at the hotel na and nakapag-food trip na din kami. First time na yung makakain ng pagkain nila. Masarap, diba? Oh, sarap. So, chow fan ata yung kinain namin na seafood. Solid naman. Bagoda seafood. Di ako nakapag-vlog sa camera ko. Sobrang tinatamad kami ngayon. Wala kaming energy. Sobrang pagod kami. So, bahala na. Mag-vlog kami bukas na siguro. Pero unique yung hotel dito kasi pag nanalo si Sean dito niya tatabi yung pera. Papuluin natin yan bukas, bro. Papuluin natin. Alam mo money game no? Mag-live kami ngayon. Bibili lang kaming yelo. Kasi, explain mo nga pala, ba't tayo bibili yelo? Kasi kami Sore. over fatigue. Tsaka kakatapos lang namin mag-train ng nakaraan. Tapos natawagan kami dito. Tuloy pa rin, syempre, experience Pero ang lugi namin dito, mga fresh yung mga kalaban namin. Kami, wala na. Yun nga Pump na. Then, nag-live kami konti. Parang nag-update lang kami sa Philippines na nandun na kami, ganyan-ganyan. Habang nag-yelo. Kasi sabi nga sa inyo, we only have 1 day to at least recover, diba? Kasi nga, galing kami sa final team sparring. So, yung mga yung maliliit na bagay na pwede namin gawin, malaking bagay yun para sa amin. So, habang nag-live kami, kausap namin yung mga supporters and friends. Nag-yelo kami. So, yun. Move forward. Nag-yelo na kami. Another way of recovery, sleep. Sleeping time na. So, pikit kami. Then, 5, 4, 3, 2, 1. 5 seconds, nagkatingin na kami na rin. Say, bro, gutom tayo, no? Tara, kain tayo. Kain kami sa labas, eh. Tapos nakain kami ng chicken dito. Pero masarap naman dito. Fried rice. Wow. Wow. Yeah.
Solid food from Singapore. So sinacrifice namin yung ilang oras naming tulog para makakain. Hindi nyo nakakatawa dahil sobrang gutom namin. Dahil nga ang kinain lang namin sa aeroplano is noodles. So yun, nakakain na kami. At pagdating namin sa hotel, patunaw konti. At ito na yung nakakatawa. Siyempre, busog kami. Nagkaroon kami ng deep talks and seryosong pag-usap ni Renzi. Yun nga, parang binalikan namin yung mga finals namin. Na parang kami dati yung naglalaban. Madala sa finals, tapos mga super matches. Unang nag-trending na videos ko, laban namin. Parang mga ganon. Parang binabalikan namin na from rivals. Ngayon magkakampi na kami para i-represent yung PH. So parang, alam mo yung mga ganong pag-uusap, priceless yun eh. So yun, natapos yung pag-uusap namin sa mga ganon. Biglang pumasok si Renzi. Ito yung pinakatumatak na sinabi niya sa akin eh. Ito off-cam to guys ah, pero legit. Kasi ano eh, parang pinag-uusapan namin talaga yung mga katawan namin. Basag, pagod, bugbog kami sa mga tuloy-tuloy na training. And then parang bigla siya nagsabi na, bro, what if kaya manalo tayo? Simple lang na tanong yun, pero parang ang nakita ko dun sa kanya yung hope na parang kahit hindi kami kondisyon, meron sa kanyang, alam mo yun, parang merong konting apoy, parang gusto niya manalo. And hindi ako pwedeng maging way para mamatay yung mahinang apoy na yun. And then parang tumingin lang ako sa kanya na parang sabi ko, we will. And then parang pumasok sa isip namin na game time. Parang kalimutan na natin yung mga masakit katawan na ganyan, yung mga pahit nating excuse, wala. Hindi tayo magpapatalo. We have no choice but to win. Parang gano'n na yung mindset namin na parang locked in na kami. Yung apoy namin, mananalo kami. Parang gano'n na. Nakatulog naman kami ng mga ilang oras, siguro mga 4 hours. Ay, hindi ko alam kay Renzi kasi parang paggising ko, gising na siya eh. Kausap niya na yung GF niya eh. So parang, actually nagising niya ako sa pag-uusap nila eh. Meron pa sana akong 1 hour, nakita ko sa, nag-alarm kasi ako ng, parang kung di ako nagkakamali, ang alarm ko na is 10. Nagising ako ng 9 dahil sa pag-uusap nila. Ang iingay, hanip. Isa lang kasi yung kami, so talagang marinig ko sila. So parang isip ko, pati sayang yung 1 oras sa tulog ah. So yun na nga, nagising na kami. Good morning sa inyo mga kaibigan. Kakain kami ngayon para meron kami energy for later, but the problem is we are still sore from last night's training. Hindi na si Renzi, mga kaibigan. Ano bre? We'll do everything not to lose, bro. Ito, breakfast? Yeah, breakfast. Breakfast to Singapore. Kumain kami ng sobrang sarap na biryani. Singapore siya, pero kasi yung mga nagbibenta ng biryani doon is locals ng Middle East. So, mga Arab yun, di ba? Hindi ako nagkakamali. So, yun. Sobrang sarap ng biryani nila, guys. Kakaiba. Iba yung biryani dito. And then, yun. Pagdating namin sa hotel, game planning na agad. Ano yung mga kailangan namin gawin? Mag-warm up. Pag lumaro ako, cornerman ko siya. Pag lumaro siya, cornerman niya ako. Parang gano'n. Nag-iisip namin ano mga gagawin sa tournament dahil nga game time na. Tapos, sineset na rin namin yung mood namin na parang game. 100% tayo ngayon. Habang nag-yelo. Kagabi guys, hindi nyo nakita, nag-live na kami, nag-yelo-yelo kami. So, panoorin nyo sa live ko. Ito, diba? Tapos na ako dyan eh. Pero yan o, kung hindi tayo 100%, mga ilang percent na? Parang 30? lumalakas loob ko na saan eh. 60. 50 na. Yan! Ako mga guys, 70. Mayabang ako eh. Hindi, parang nagiging din ako eh. Kasi 1 day rest lang kami. Talagang kailangan to. Okay guys, so ako na mag-gear na ako. Doon na tayo magkita sa venue. Sige, ako na. Minamaximize talaga namin every oras na meron kami. At nag-hydrate kami. Kahit napakamahal ng tubig doon guys. Maniwala kayo sa hindi. Sobrang mahal ng tubig nila doon. Pero okay lang. Kailangan namin yun eh. So, move forward. Nakarating na kami sa venue. Sinundo kami ni Greg. So, panoorin nyo na lang. What's up bro? What's up guys? How are you? Bro? Looking big, looking weird. I hope we're ready. Yeah, already? Alright, let's go. Competition? Yeah? I'm the cameraman of Frenzy. And he owns the Our Nation. You're the owner of Our Nation, bro. Hindi sa pala na magandang nangyari is Renzi doesn't have a left hand match. So, magagamit ko yung energy ng left hand niya for my warm-up. Kasi, kailangan ko talaga ng matinding blood flow. Ang mangyayari kasi guys, bago mag-tournament, kami yung opening. So, super match muna bago mag-tournament. So, nasa akin yung pressure sa amin dalawa ni Renzi. Bakit? Yung performance ko yung magdidictate kung kaya ba namin. So, parang nasa isip ko na rin na parang kailangan pakita ko kay Renzi na kaya. Tinutulungan niya ako mag-warm up sa left. Siguro mga 15 minutes or 20 minutes din kami nag-warm up. Nararamdaman ko, nagpa-pump na yung kamay ko. Okay, sabi ko, okay siya. Nawawala yung pain, pero yung arm ko, hindi ko sure kung nandun yung power. Pero yung hand ko medyo wala ng pain eh. Kumbaga parang, hindi ko ma-gauge pa noon kung okay ba. Kasi walang pain eh. Kumbaga parang malakas ba to o hindi. Kailangan ko siya makapasa laro. Sa feeling,
okay naman. So, medyo nakaka-excite din, na medyo nakakakaba kung mag-work ba or makikisama ba yung braso ko, parang ganon. So yun, yung mga tao nakatingin din sa amin na parang mga naka-East versus West kasi kami. So parang nakatingin sila na nag-expect sila na malakas kami, ganon. So parang pressure din sa amin ni Renzi na shocks, nag-expect sila na malakas tayo hindi tayo prepared. Parang may gano'n kaming biro ni Renzi. So, nung tinawag na kami, nag-battle mode na ako nun. Marami nagsasabi na mukha daw kinakabahan. But the truth is, I'm not. Kailangan ko lang mag-focus. Kailangan ko lang alisin yung kaba, excitement, giggle. Kailangan relax lang ako para maintindihan ko yung mga nangyayari. Dahil first time ko mag-compete sa ibang bansa. Para sila mag-setup doon, paano ko ka-counterin yung ganito, ganyan. So parang kailangan ko maging chill para mag-isip. Pero 100% na hindi ako magpapabaya, parang gano'n. Pero nakafocus ako sa mga mangyayari. Pero sa ibang video natin gagawin yun, part 2. Itong video na to, part 1, kung paano kami nakarating sa Singapore. Then part 2, yung breakdown or kwento kung paano kami lumaro ni Renzi. So sana mag-subscribe kayo at abangan nyo yung part 2 na yun. At sana natuwa kayo sa story time natin na to. At na-enjoy nyo pa rin. Dahil nga hindi ako nakapag-vlog, maganda yung parating na video dahil nagre-request kayo ng breakdown. At i-good luck nyo rin pala kami. Saan makuha natin yung hammer. Balak na rin si kunin yung hammer sa lightweight. Ako bala ko kunin yung hammer sa middleweight. So game time bukas. Like nyo yung video para sa part 2. Share, comment, subscribe, lahat na. Report nyo na rin. Joke lang, wag naman. So yun, salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. Gusto ko lang sabihin na yung mga opportunity na dumadating sa atin, i-grab nyo yan dahil gaya ng sabi ko, God won't allow those to happen if it wasn't part of His plan. Alright, so just trust Him and do our best. At normal kabahan, pero wag yung kaba magiging dahilan para hindi mo ituloy. Alright? So mag-ingat kayo palagi. God bless. Let's go.